Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang taga-kolekta ng basura na nagngangalang Clean. Sa oras na iyon, ginagawa niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos gawin ang kanyang trabaho, palaging nagdadala si Clean ng basura mula sa basurahan at nire-recycle niya ito sa kanyang bahay. Ginawa ito ni Clean para masuportahan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin, dahil hindi sapat ang kanyang sweldo bilang isang taga-kolekta ng basura. Pagkatapos, papauwi na si Clean sa kanyang bahay. Siya ay nanirahan sa isang lungsod na puno ng karahasan at may mga maraming gangster. Sa lungsod na iyon, nakatira lamang si Clean sa isang hindi ginagamit na repair shop. Sa workshop na iyon, madalas inaayos ni Clean ang mga bagay na nakita niya sa basurahan para maayos ang mga ito. Matapos ayusin ang mga bagay na iyon, ipinagbili ito ni Clean sa kanyang kaibigan na may-ari ng tindahan. Ang kaibigan ni Clean ay hindi lamang siya bumibili ng mga lumang gamit, nagbebenta rin siya ng iba't ibang uri ng baril. Araw-araw, laging nagbibigay ng almusal si Clean sa isang babaeng nagngangalang Diana, ang kanyang kapitbahay. Tila, si Clean ay talagang nagmamalasakit kay Diana, dahil ang kanyang mukha ay halos kapareho ng kanyang anak na babae na matagal nang namatay. Nagkataon na ulila rin si Diana at nakatira lang sa kanyang lola. Kaya, itinuturing ni Clean si Diana bilang kanyang sariling anak. Sa ibang lugar, ipinakita sa eksena ang mafia boss na nagngangalang Michael na lubos na iginagalang sa lungsod. Sa kasalukuyan, hinihintay ni Michael ang kanyang anak na si Rocky na noong araw na iyon ay kalalabas lang ng kulungan. Ngunit sa kasamaang palad, mas pinili ni Rocky na samahan ang kanyang mga kaibigan kaysa kay Michael, ang kanyang sariling ama. Siyempre, nasaktan si Michael dahil hindi siya pinahalagahan ni Rocky. Sa gabi habang nagtatrabaho si Clean upang mamulot ng basura, aksidente niyang nakita si Michael at ang kanyang mga tauhan na may ginagawang kahina-hinala sa harap ng isang tindahan ng isda. Gayunpaman, pinili ni Clean na huwag makialam at ayaw niyang makialam sa kanilang negosyo. Tiyak na ginagamit ni Michael at ng kanyang mga tauhan ang tindahan ng isda bilang paraan sa pagbebenta ng ilegal na droga. Sa mga oras na ito, labis ang sama ng loob ni Michael dahil ang mga gamot na ibinenta nila mula sa Chinese mafia ay hindi sumunod sa kasunduan. Kinaumagahan, nakita ni Clean si Diana na naglalakad. Hindi na pala dadaan ang bus sa complex na tinitirhan niya. Kaya simula ngayon, kailangan ng maglakad ni Diana papuntang paaralan. Agad namang nag-alok si Clean na ihatid si Diana sa paaralan. Handa pa siyang ihatid siya araw-araw. Sa kotse, tinanong ni Diana kung nasaan ang asawa at anak ni Clean. Saka sumagot si Clean na wala na siyang pamilya. Matapos ihatid si Diana sa paaralan, bumalik si Clean sa bahay ni Diana para bigyan siya ng bisikleta. Ngunit doon ay hindi sinasadyang nakita ng lola ni Diana si Clean at tinanong kung bakit napakabait nito kay Diana gayong hindi niya ito anak. Sinabi ni Clean na ito ay pagbabayad sala para sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Samantala, sa harap ng tindahan ng isda ni Michael, may isa pang shipment ng mga ilegal na droga mula sa Chinese mafia. Ngunit sa sandaling iyon, agad na pinatay ni Michael ang delivery boy na ipinadala ng Chinese mafia. Ito ay dahil sa inis ni Michael dahil ang mga naunang droga ay hindi naaayon sa kasunduan. Pagkatapos nito, sinabihan ni Michael ang kanyang anak na si Rocky na itapon ang katawan ng lalaki. Noong gabing iyon nang nagtatrabaho si Clean at nagdadala ng basura sa harap ng tindahan ni Michael, nakita niya ang isang carton na may bahid ng dugo ng tao. Sa sandaling iyon, lumapit si Michael kay Clean at sinubukan siyang suhulan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera. Gayunpaman, tumanggi si Clean dahil hindi rin siya makikialam sa negosyo ng ibang tao. Kinaumagahan nang uuwi na si Clean, nagkaproblema ang sasakyang minamaneho niya. Pagkatapos ay lumabas siya para tingnan ito kaagad. Pero biglang may hinabol ang grupo ng mga gangster. Si Clean, na karaniwang walang pakialam sa negosyo ng ibang tao, sa pagkakataong ito ay sinubukang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit mula sa likuran ay agad na pinalo ng isa sa mga gangster si Clean hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising si Clean ay nasa ospital na pala siya. Sinabi ng doktor na gumamot sa kanya na sa mga pinsalang natamo ni Clean, dapat ay namatay na siya. Labis na namangha ang doktor sa lakas ng katawan ni Clean. Doon, binigyan ng doktor si Clean ng gamot na kailangan niyang inumin, ngunit tumanggi pa ito at sinabing gumaling na siya. Pagkatapos nito, pumunta si Clean sa lugar kung saan siya nag-imbak ng truck ng basura at humingi ng permiso na huwag magtrabaho ng gabing iyon. Nang uuwi na sana si Clean ay nakita niya si Diana na nakaupo sa labas mag-isa.
Tinanong siya ni Clean kung bakit siya nasa labas. Sabi ni Diana na hinihintay niyang umuwi ang kanyang lola, dahil dinala ng kanyang lola ang susi ng bahay, dahilan para hindi siya makapasok sa bahay. Noong panahong iyon, inalok ni Clean si Diana na maghintay sa kanyang bahay hanggang sa umuwi ang kanyang lola. Bukod dito, napakalamig din ng panahon noong gabing iyon. Sa bahay ni Clean, naghain siya ng iba't ibang pagkain para kay Diana. Pagkatapos noon, sinubukang buksan ni Diana ang isang box sa bahay ni Clean, ngunit nang bubuksan na ito ni Diana ay agad siyang pinigilan ni Clean. Sa ibang lugar sa bahay ni Michael, sawa na si Rocky sa inaasal ng kanyang ama hanggang ngayon, kaya mas gugustuhin pa niyang makulong kaysa sa mananatili sa bahay kasama ang kanyang ama. Dahil sa sinabi ni Rocky, nagalit si Michael sa kanyang anak. Sinabi ni Michael na iginagalang siya ng mga kaibigan ni Rocky dahil natatakot sila kay Michael na siyang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na ito. Kinabukasan, nang uuwi na si Clean matapos ang kanyang trabaho, hindi niya sinasadyang nakita si Diana na kasama ang isang grupo ng mga gangster. Sinabihan agad ni Clean si Diana na magmadaling umuwi. Noong una ay ayaw ni Diana, kaya nagpa siya ang mga gangster na bugbugin si Clean, ngunit agad silang pinigilan ni Diana at piniling umuwi. Noong linggo, pagka-uwi mula sa simbahan, isa sa mga dating lider ng gang ay biglang lumapit kay Clean. Pakiramdam ng taong iyon ay pamilyar sa kanya ang mukha ni Clean, ngunit binigyang diin ni Clean na hindi pa sila nagkikita. Kinagabihan, nang papasok na si Clean sa trabaho, nakita niya ang bisikleta ni Diana sa bahay ng isang gangster. Si Clean pagkatapos ay agad na pumasok sa bahay para suriin ang loob ng bahay. Pinahit-hit pala ng gangster ng droga si Diana at malapit na siyang abusuhin ng lalaki. Sinadya din ng gangster na ilagay ang kanyang cellphone para i-record ang mangyayari, ngunit sa pagkakataong iyon ay agad siyang inatake ni Clean mula sa likuran. Tila, ang isa sa mga gangster na binugbog ni Clean ay si Rocky. Makalipas ang ilang araw, sinusuri ng doktor si Rocky. Sinabi ng doktor kay Michael na kailangang lagyan kaagad ng plastic surgery si Rocky dahil nasira ang mukha nito na kahit si Rocky ay hindi na makakapagsalita ng normal. Si Michael, nagalit pa rin kay Rocky, ay hindi pumayag na maoperahan ang kanyang anak bilang kanyang parusa. Ngunit sa kabila ng kanyang inis, gusto pa rin ni Michael na tapusin ang taong nangahas na saktan ang kanyang anak. Ang mga pulis na naging kanang kamay ni Michael, ay nagawang malaman kung sino ang salarin sa pamamagitan ng isang cellphone na nakarecord sa pinangyarihan ng krimen. Nabatid na ang responsable ay si Clean, isang taga-kolekta ng basura. Agad na inutusan ni Michael ang mga pulis na tapusin si Clean, kasama si Diana at ang kanyang lola. Sa araw na iyon, lumalabas na dinala ni Clean si Diana at ang kanyang lola upang umalis sa lungsod, ngunit pinigilan sila ng mga pulis. Lumalabas na ang isa sa mga pulis ay ang kanang kamay ni Michael, kaya agad siyang nagmaneho ng mabilis. Sa kabutihang palad, nakatakas si Clean mula sa mga pulis. Pagkatapos, huminto sila sa isang restaurant kung saan gustong gamitin ng lola ni Diana ang banyo. Sa oras na iyon, sinabi ni Clean na maghihintay siya sa labas. Habang nasa loob ng restaurant si Diana at ang kanyang lola, sumugod si Clean para magnakaw ng kotse, sa takot na baka masundan sila gamit ang kanyang sariling sasakyan. Habang ninanakaw ni Clean ang sasakyan, dumating ang mga hitmen na inutusan ni Michael. Huminto sila doon dahil nakita nila ang sasakyan ni Michael. Nang si Diana at ang kanyang lola ay papalabas na, bigla silang sinalubong ng mga tauhan ni Michael. Si Diana at ang kanyang lola ay mabilis na tumakbo para magtago. Sa labas ng restaurant, alam na ni Clean na nandoon na ang grupo ni Michael kaya agad niyang pinatay ang isa sa mga lalaking nagbabantay sa labas. Samantala, hinahanap pa rin ng mga tauhan ni Michael si Diana at ang kanyang lola hanggang sa makatagpo nila si Clean, na walang awa silang binugbog. Pagkatapos nito, dinala ni Clean si Diana at ang kanyang lola upang manatili sa isang motel kung saan naalala niya ang kanyang namatay na anak na babae, na namatay dahil sa labis na dosis mula sa mga iniksyon na kadalasang ginagamit ni Clean. Nakonsensya, nangako si Clean na aalagaan si Diana bilang isang paraan ng pagbabayad sa kanyang kasalanan para sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Nang gabi ding iyon ay umalis si Clean sa motel para umuwi. Pag-uwi ni Clean ay sinira na pala ng mga tauhan ni Michael ang workshop na tinutuluyan niya. Kinaumagahan, pumunta si Clean sa tindahan ng kanyang kaibigan para bumili ng mga armas dahil ngayon ay hahabulin niya si Michael at ang kanyang mga tauhan.
Samantala, si Michael at ang kanyang kanang kamay ay nakakuha ng impormasyon na si Clean, ang taga-kolekta ng basura na kasalukuyang tina-target nila, ay isang dating asasin at iginagalang ng gobyerno. Ang tunay na pangalan ni Clean ay Carlo, at siya ang pinakamalupit na asasin. Dahil siya ang pinakamalupit na asasin, binansagan siya bilang Green Reaper. Siyempre, namutla agad si Michael dahil sa kanyang narinig tungkol sa pagkatao ni Clean. Nang gabing iyon, sisimulan na ni Clean ang kanyang misyon para pabagsakin si Michael at ang kanyang gang. Dito, makikita natin si Clean na naghahanda ng kanyang mga sandata. Sa kabilang banda, sinadya naman ni Michael na magparty kasama ang ibang boss ng mafia para maprotektahan siya mula kay Clean na tiyak na papatayin siya. Habang nagsasaya si Michael at ang iba pang miyembro ng grupo sa party, biglang sinira ng garbage truck ang bahay ni Michael, at sigurado, si Clean ang gumawa nito. Pagkatapos nito, pinasabog ni Clean ang pinagmumulan ng kuryente ng bahay at sinimulan silang patayin isa-isa. Sinubukan ng mga gangster na patayin si Clean, ngunit syempre, hindi nila magagawang labanan ang Green Reaper. Mabangis na tinapos sila ni Clean. Sa kabutihang palad, pinagsisihan ng mga taong ito ang pag-istorbo nila kay Clean, ang taong binansagan bilang Green Reaper. Sa isang pagkakataon, si Michael, na alam niya na pagod na si Clean sa pagsisikap na tapusin siya, at nagkaroon sila ng napakabangis na tunggalian. Nang ma-corner si Michael ay biglang lumabas ng kwarto si Rocky na may dalang baril. Proud na proud si Michael dahil ngayon ay malapit ng patayin si Clean ng kanyang anak. Gayunpaman, lumalabas na gusto palang patayin ni Rocky ang kanyang sariling ama. Galit na galit si Rocky sa kanyang ama, dahil hinayaan lang siyang mabuhay na nasira ang mukha. Sa oras na iyon, tatapusin na talaga ni Rocky si Clean, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang baril ay naubusan ng mga bala. Long story short, makalipas ang ilang buwan, bumalik ang mga residente sa kani-kanilang mga tahanan, na kanilang naiwan dahil ngayon ay malaya na ang lungsod na ito sa mga gangster at mafia na madalas manggulo. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita ni Diana mula sa malayo na papalapit sa kanya ang garbage truck na madalas na minamaneho ni Clean. Naisip ni Diana na si Clean ay isang anghel ng kaligtasan, hindi isang Green Reaper. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.